nagustuhan ng pack members natin ang bago nilang kennel boy at mukhang hindi talaga siya approved kay Athena. Etong si Hercules at si Calvin naman ayan binordagol yung doggy dito sa labas. Ngayong hapon nga pagdating ni Kuya Sermer nyo dito sa ating mansyon may kasama siya. Nagulat nga itong si Brindel at hindi siya magkaintindihan. Brindel! O, diba talagang for the tahol si Brindel nung time na to at inaaway niya ang dumating? Anyways, ito nga i-chichika ko na sa inyo kung bakit may bagong tao dito sa ating mansyon at kung bakit siya isinama ni Kuya Sermer nyo dito ngayon. Ang pangalan nga po pala niya guys ay si John. Balik at tawagin natin siyang si Kuya John. Pumunta nga siya dito sa mansyon ngayon para nga makilala siya ng pack members kasi sa mga susunod na araw ay siya ang magiging kennel boy nila. Sa susunod na linggo kasi guys ay uuwi ng Mindoro si Mother at kasama niya si Kuya Edmar at si Kuya Jomar. Kaya naman ang matitira lang dito sa mansyon ay si Kuya Sermer nyo at hindi naman niya kayang mag-isa na magpalabas at malinis ng mansyon pati na rin nga ng magpakain sa pack members. Kaya naman kumuha siya ng isang kennel boy na makakatulong at eto nga si Kuya John na kanyang pamangkin ang nakuha niya ngayon. Syempre kailangan maaga pa lang i-introduce na natin siya sa pack members natin para nga makilala na siya at maging comfortable na rin sila dito kay Kuya John. Kesa naman nga saka natin siya i-introduce sa kanila kapag wala na sina Mother dito medyo mahirap yun kasi baka manibago rin at mas stress pa yung pack members natin. Kaya naman ngayon at sa mga susunod na araw ay nandito rin si Kuya Johnyo dito sa mansyon natin para nga makilala siya ng ating pack members. Syempre para na rin nga matuto siya or matutunan niya kung ano man yung mga ginagawa nating routine dito sa ating mansyon kung paano magpalabas, magpakain, paano maglinis ng mansyon ng pack members natin. Anyways, ito nga si Brindel at si Britney medyo takot pa rin talaga sa Kuya John nila nung una. Patahol-tahol pa talaga sila dyan tapos tingnan nyo nakasuksok na lang talaga sa gedli at tumatago sa Kuya Mier nila. Grabe din naman talaga itong mga to kung makatahol akala mo ang tatapang na aso pero takot naman pala. Anyways, pinapasok na rin nga sila dyan kasi tapos na rin nga ang time nila ng paglabas. Maloloka nga kayo dito kay Brindel kasi talaga namang inihahatid pa niya si Britney doon sa room niya bago pa nga siya umakyat sa sarili niyang room dito sa taas. Ito naman si Sassy nagpapaka-monkey na naman kasi tingnan nyo talagang inaakit niya yung cage niya na yan tinataas sa talaga yung mga paa niya. O diba napakagaling may mga sariling exhibition talaga to. Anyways, umpisa na nga tayo ng pagpapalabas sa ating mga pack members at syempre, una na nga dyan ang ating mga meals. Isa-isa na nga silang pinalabas ni Kuya Sermer niya dyan at nag-aabang po sa labas nung time na to si Kuya John. For the run na rin nga yung mga pack members natin dyan palabas at wala silang kaalam-alam na may bagong tao sa labas na mamimit nila today. Pagsilip naman ni Mother sa labas, eto na yung kaganapan guys, nakatungtong na si Kuya John nyo dyan sa ibabaw. Diyos ko guys, kahit ako talaga tawang-tawa sa video na to kasi tingnan nyo talagang todo paungalit sa kanya ang ating mga meals tapos andyan siya sa ibabaw. Di rin nga siya basta tigilin dyan ang ating mga meals at patahol-tahol pa rin sila. Kuya. O diba nangungunang-una talaga at mas nangingibabaw yung tahol ni Juno at ni Dos dahil musi talaga sila yung may pagkamatapang. Pero yung mga pagkamatapang naman ni Juno at ni Dos parang defense lang nila yon at hindi naman sila mananakit talaga. Talagang ang tapang-tapangan lang at tahol-tahulan lang pero ayan na nga talagang pinagkaguluhan na rin nila si Kuya John nila. Ewan ko na lang kung hindi pa nagkaroon ng kalmot-kalmot si Kuya John yun nung time na to kasi tingnan nyo halos lahat sila umaakyat-akyat dyan. Pero in fairness naman ito lang kasi talaga yung friendly way ng ating pack members na pakikipagkilala dito sa kanilang Kuya John. Yes guys, mukha lang na nilalafang-lafang nila, tinaaway-away nila si Kuya John nila pero hindi naman po. Alam niyo naman yung pack members natin, mahilig lang talaga silang mag-akyat-akyat na ganyan. Di rin naman kasi talaga nila alam na nakakasakit yung mga kuko nila, kaya naman pag ganyan-ganyan talaga sila. Tinulungan na rin nga sila dyan ni Kuya Sermer nila, pinabababa ni Kuya Sermer niyo ang ating pack members dyan. Mostly talaga yung mga hotdog na sunog. Pero tingnan nyo nga ang nangyari guys, lumipat lang sila paungulit sa Kuya Sermer nila. O diba, talagang likas sa pagiging makulit yung mga lalaksot na yan. Nung time na to nga nahawakan lang ni Kuya John ay si Hercules since alam naman na niya daw na itong si Hercules ay mabait talaga. Kung di nyo kasi guys natatanong si Kuya John palagi rin talaga siyang nanonood ng mga vlogs natin. Kaya naman kahit papano may idea na rin siya tungkol sa ating pack members at kung ano yung mga ginagawa natin dito sa mansyon. Kumbaga kailangan na lang talaga niyang makita at ma-experience lahat ito ngayon para nga kahit papano ay mag-gets na rin niya kung ano yung mga kailangan gawin. Anyways, balik tayo sa pack members natin. In fairness, medyo kalmado na sila nung time
na to at nagsisipupuan na rin nga. Tinigilan na rin naman nila yung pangungulit sa Kuya John nila. Feel ko nagsawa na nga talaga sila pagtalon-talon. Kapag ganyan nga kalmado, it's time na nga para hawak-hawakan sila ni Kuya John para nga makuha rin yung tiwala nila. Mabait rin naman kasi yung pack members talaga natin sa mga taong mababait. Yes guys, alam din naman natin na ang mga aso talaga nakakasense po sila ng mga bababait rin na tao. Kumbaga alam rin ng mga aso kung yung mga tao ba ay mabait or hindi at doon din talaga magbabase kung ano nga po yung ugali ng aso towards doon sa human. Anyways, balik nga tayo sa video. Ayan, habang busy-busy nga sila doon sa labas, ay dito naman sa loob, busy-busy rin ang mga kuyas natin paglilinis. Bali, ang mangyayari nga pala guys kapag umuwi ng Mindoro ang mga kuyas natin at si Mother, si Kuya Sermer nyo naman na yung maglilinis dito sa loob ng mansion, tapos si Kuya John nyo naman yung maiiwan nga doon sa labas sa pack members natin. Anyways, back to the video ulit tayo. Tingnan nyo habang naglilinis si Kuya Edmar nyo, bigla pa talagang nawalan ng kuryente. Nakakaloka rin naman yung mga ganitong moments kasi sino ba nang mag-expect na hapong-hapon na mawalan pa ng kuryente. Pero mas nakakaloka talaga yung mukha ni Sassy John. Tingnan nyo kakaiba yung face niya kapag may ilaw. Kahit rin nga wala ng power, tuloy pa rin ang pagmamonkey-monkey na dyan na talagang todo akyat pa rin siya dyan sa cage niya. Anyways, dahil tapos na rin naman si Kuya Edmar nyo maglinis dito sa loob, nagsipasukan na rin nga ang ating mga meals. Konti lang rin naman yung mga meal natin at lahat sila dito lang sa first floor, kaya madali na rin silang napapasok. Ito naman ang isa pa sa nakaka-excite na moment kasi mga females naman natin yung lalabas. Kung napansin nyo rin nga si Olaf, hindi siya talaga tumuloy paglabas kasi na-sense niya talaga agad na may tao or may ibang tao dun sa labas sa off-leash area nila. O diba napakagaling? Ito naman yung kaganapan paglabas ng ating mga females, talagang nagsiakyata na rin sila dyan para amuyin ang Kuya John nila. Si Olaf naman, pinilit lang siya ni Mother na lumabas kasi alam nyo naman ang Olaf natin, matatakotin talaga siya lalo na kapag may ibang tao. Kahit nga kapag may mga taong nakatambay lang dito sa gate natin at pinapanood sila, takot talaga si Olaf, kaya as much as possible hindi namin hinahayaan na may ibang tao dito kasi nakakadulot rin yun ng stress. Anyways, ayun na nga, talagang inaamoy-amoy na ng pack members natin itong si Kuya John at yung iba talagang inakyat pa nga siya gaya na lang nitong si Thunder. I would say na mas mababait naman talaga at mas friendly ang ating mga females as compared sa mga males natin. Kaya naman siguradong safe na safe rin si Kuya John. Yun nga lang, hindi talaga may iwasan na yung pag-akyat-akyat gaya na nga lang yung si Mustang. O baka may mag-comment na naman dyan na bakit daw hindi ipatrain ang ating mga fur babies. Actually, hindi ganoon yung pagkaka-comment last time. May nag-comment talaga na ipatrain daw itong mga to kasi mali daw to, hindi daw to maganda. Dapat daw na ilabas din natin ang pack members natin na magkakasama gaya daw ng mga ginagawa niya sa doggy niya. Ewan ko ba yung comment na yun, parang nagbabrag siya na napakababait na mga doggy niya. Well, actually, wala naman talagang masama sa pagpapatrain ng mga doggies if yun yung gusto nyo. Pero kung yung mga fur parents ay nilang ipatrain yung doggies nila, wala kayong magagawa doon at hindi nyo sila pwedeng pilitin. Ganun lang kadali yun, guys. Kaya naman dun sa taong nag-comment na yun na tumatago sa profile or sa secret profile or sa fake profile na yun. Good for you kung naiilabas mo lahat ng doggies mo. Parang sabi niya doon, 7 yata yung doggies niya kung di ako nagkakamali ng mga huskies. Good for you kung nailabas mo sila ng sabay-sabay at kung behave pero sila. Pero for us, gusto naman yung pack members namin na ganito talaga sila. Hindi naman sila mga bobita. Kasi gaya nga na sinasabi ko sa inyo, palagi alam nila yung mga simple commands gaya ng sit, stop, go, pasok, mga ganyan. At sa amin, okay na sila na may ganong knowledge tapos nailabas nila yung mga personality talaga nilang kanya-kanya. Kasi sa ganitong moments nga talagang yung mga personality na lang talaga nila yung nagiging kitaan ng differences nilang lahat sa sobrang dami basta nila. We like our fur babies this way at kung ayaw mo na ganito yung fur baby mo, wala kaming pake sa'yo, go ipatrain mo siya. Pero kung ayaw naming ipatrain yung fur babies namin, wala ka rin pake. Ayun, nakipag-away na naman ako. Pero anyways, ayun na nga, balik tayo sa video. Kung mapapansin nyo dito, mukhang talagang hindi pa approved kay Athena at kay Chanel itong si Kuya John. Pero alam din naman natin na may issue talaga sa ibang tao itong dalawang to. Sila lang talaga dito sa ating mga females. Actually, si Olaf meron din, pero tingnan nyo maya-maya pa, unti-unti na rin siyang lumapit sa Kuya John. Si Olaf kasi takot lang talaga siya sa mga taong hindi niya kilala, pero friendly rin naman siya, kaya naman once na nakilala niya na, talagang lalapit-lapitan na rin niya at makikipaglaro na rin siya. Kumbaga, ang Olaf natin ay madali lang din naman makuha yung tiwala niya. Hindi nga kagaya ni Chanel at pati na rin nga ni Athena. Para naman makilala ni Chanel si Kuya John, ang ginawa nga ni na Mother ay ilalapit nga daw nila itong si Chanel kay Kuya John. Ito kasi si Chanel, mas nananaig talaga yung takot niya, pero understandable naman kasi alam nyo ba guys, puppy pa lang itong si Chanel, sobrang matatakotin na talaga siya. Naalala ko nga nung silipin ko siya sa Raimundo G Farm noon, hindi ko pa talaga siya kukunin, sinilip ko lang siya at bumisita lang ako doon, talagang takot rin siya, dumiretso na nga siya paloob. Anyways, back to the video, ang Malia natin, may mga kalokahang ginagawa ngayon para silipin yung mga manok sa labas. Nakatungtong talaga yung mga front na paa niya dyan sa gate, tapos nakalabas yung kanyang ulo, o diba? Talagang atapang ataot pala, kasa na lang rin talaga ng guardian angel.
Si Olaf naman nung time na to, hindi talaga niya tigilan ang Kuya John niya kasi talagang todo amoy siya dyan at pangungulit. At feel ko talaga gusto na niya makipaglaro kay Kuya John nung time na yan. This is a perfect example din guys ng sinasabi ko sa inyo na nasa-sense talaga ng mga doggies kapag mababait yung mga tao. Kasi imagine nyo itong si Olaf, sobrang matatakotin talaga niya as in super to the highest level. Pero ngayon, tingnan nyo naman, talagang kabati na rin niya ang Kuya John niya. Eto si Chanel na lang rin nga talaga yung problema. Kaya naman ang ginawa ni Kuya John, dahan-dahan nga siyang lumapit kay Chanel. Si Athena naman nung time na to, nagpapahinga lang dyan sa ibabaw at mamaya nga daw ulit siya susugod kay Kuya John. Habang si Chanel naman, hinagpos na lang muna talaga ng kuya niya. At in fairness, nagpapahawak rin naman si Chanel nung time na yan. Medyo may takot nga lang talaga. Minsan nga rin, kapag nawala na yung hawak, nagagalit na talaga siya tayo na uli niya magpahawak. Kaya naman pinagtutulungan na lang nila yan. Tinutulungan nga siya ni Kuya Sermer. Kasi alam nyo ba guys, nung bago rin si Kuya Sermer dito sa ating pack members, ay ganyan rin naman talaga yung mga pack members natin. Syempre, understandable yan kasi hindi rin naman talaga sanay na nakakapag-interact ang ating pack members with other human beings. Kaya naman tayo lang talaga yung mga kakilala nila. And for us, mas okay na rin naman yun kasi it's our way of protecting them from other people. Anyways, ayan na nga, in fairness, ang tagal rin nilang nagkukulitan at naghahawakan dito. At si Chanel talaga nakayuk-yuk lang dyan at hindi umiibo sa pwesto. Maya-maya pa umupo na rin nga si Kuya John at ayan si Snow White naman na yung nilambing-lambing na dyan. Lumapit na rin nga sa kanya si Athena at tingnan nyo nga naman. O, diba, wala na talaga yung masamang galit ni Athena kanina. Bating-bati na rin sila ni Kuya John ngayon na talaga nakikipagkulitan pa siya. O, diba, inaamoy-amoy pati damit. Ko, tariray talaga itong si Athena. Gusto lang din naman pala makipaglambingan. Anyways, nung time na to, sumigaw na rin nga ng pasok si Kuya Edmar nyo. Kaya naman, ayan, hindi na sila magkanda ugaga. Paunahan sila dyan sa pinto. O, diba, sabi ko naman sa inyo, trained naman talaga ang ating mga fur babies. Marami din sila mga alam na commands. Hindi nga lang talaga namin sila tinitrain nung ibang mga command na hindi namin din gustong malaman nila. At saka din talaga namin gusto kasi talaga yung pagtitrain na tutusok-tusukin yung mga doggies. Kumbaga, kung gusto nyo yun at kung okay yun sa inyo, okay lang po. Hindi po namin kayo pakikilaman dun. Pero for us, hindi po yun okay sa amin. Anyway, so much for the chika. Balik na ulit tayo sa video natin kasi nga nung time na to pinalabas na itong si Hercules at si Kelvin. Naisipan nga kasi ni Mother na dahil dalawa nga sila at kailangang aralin din ni Kuya John ang pagpapalabas kay Hercules ay ayan, pinagdala na rin nga siya kay Hercules habang si Kuya Sermer nyo naman nagdala rin siya ng isa which is si Kelvin. Syempre lumabas na rin nga sila dyan at ginawa yung usual na ginagawa ni Hercules kapag lumalabas sila. Feel ko nga hindi pa ready si Kuya John yun nung time na to kasi maya-maya pa guys sinila na rin siya ni Hercules dyan ay ang bilis-bilis pa naman tumakbo ni Hercules. Pagalis naman ang ating pack members, ang mga nandito naman na tumambay sa office area nila ay etong mga doggies na to. Bale, eto nga palang brown na to guys, yung Junakis ni Whitey. Yes po, hindi siya yung Junakis ni Bakla. Medyo may differences rin sila, although para sila rin kambal minsan. Pero nakakatuwa kasi kapag alam nilang wala na yung pack members, sila naman na yung pumapasok dito. Eto naman ng brown na to guys, na nasa baba na medyo maliit. Yan talaga yung Junakis ni Bakla. Yes guys, yung isang brown na maliit, Junakis ni Bakla. Tapos yung brown na matangkad, Junakis ni Whitey. Maya-maya pa nagulat rin nga si Kelvin kasi lumapit sa kanya itong brown na dog na Junakis ni Whitey at nakikipaglaro. Noong una, takot pa talaga si Kelvin kasi hindi naman siya sanay na nakikipag-interact with other dogs. Pero maya-maya pa parang gusto na rin nga niyang habul-habulin. Usually kasi talaga ang mga doggies na to kapag bumabalik si Hercules sa afternoon run niya tapos naaabutan nga nila si Hercules dito, tumatakbo na lang rin sila papalayo. Pero ewan ko ba itong Junakis ni Whitey na to? O, diba talagang may pag-uswad-uswad pa dyan? Feel ko nga talaga na-amaze siya kay Hercules at na-fall in love talaga siya. Love at first sight yan. Noong una nga, hindi pa talaga nila pinalalapit itong ating mga fur babies dito sa brown doggy na to. Pero mukhang gustong-gusto kasi talaga niya makipaglaro. Siya na mismo nga yung lumapit dito sa dalawa. Kinulit-kulit na nga rin siya dyan ni Kelvin. Tapos inamoy-amoy na rin nga ni Hercules. O diba, pinag-amoy-amoy na nilang dalawa. O diba, may newfound friend na rin nga itong si Hercules at itong si Kelvin sa ngayon. At tingnan nyo, gusto pa nga niyang todong makipaglaro kay Hercules. Pero syempre, alam nyo naman ang Hercules natin, kalmado lang pala. Anyways, nung papasukin naman sila, itong si Kelvin talaga napakaloko. Kasi tingnan nyo naman, galing na sa labas, pero dito pa rin nagwiwi sa loob ng mansyon. Pero alam nyo naman, hindi rin talaga may iwasan yan sa mga males. Iihi talaga sila sa mga gilid-gilid. After nga nung nagpakain na rin nga sina Kuya Sermer nyo, yes guys, silang dalawa ulit yung magpapakain sa ating mga pack members. Minsan rin nga pala, actually ngayon lang ulit na naglagay si Mother nitong Nutri-Blend na gel. Alam nyo ba, itong isang to, gustong-gusto to ng pack members natin para kasi siyang vitamins, tapos pampagana na rin po siyang kumain. Basta pinaglalagyan nga lang ni Mother ng tigko konti yung pack members natin dyan sa pagkain nila, tapos ipinagbibigay na rin nga sa kanila yan.
Naral na rin nga ni Kuya John yung pagkakapakain dito sa ating pack members kasi iba-iba pa rin nga talaga yung pagkain nila. Dito kasi sa ating mansion, meron talagang iba na kumakain ng puppy, tapos meron ding iba na kumakain ng adult. Syempre, may mga fur babies din tayo na medyo pabebet, kailangan mo pang utu-utuin bago kumain. Pero may iba naman na Gina G, gaya na nga lang nitong isa na si Mishka na talagang nagagalit na nung time na to kasi hindi pa daw siya agad nabibigyan ng pagkain. Gutom na daw siya. Pero ganyan nga kasi talaga si Mishka ever since, sobrang takaw rin kasi talaga niya at gusto niya bibigyan agad siya ng pagkain. Siya pa naman yung halos pahuli ng bibigyan palagi. Bali, dalawa nga sila ni Snowy na huling binibigyan, kaya naman ginadyan rin sila pang hihingi dyan. Mas naghingi naman sila nung lumapit na ang Kuya Sermier nila at ang Kuya John. Tapos sakto si Kuya John yung nagbigay dito kay Mishka, kaya naman ayan, todo lafang rin siya. Tuwang-tuwa na rin naman ang back members natin kapag meron nga sila nung John, ayan, sa pagkain nila. Kasi tingnan nyo si Mishka, hawak pa ni Kuya John yung pagkain, talagang nilafang na niya. Syempre, as per usual, ang una na namang nakaubos kumain sa lahat ay itong si Malia kasi ang bilis-bilis talaga niyang kumain, kaya ayan, pinahimod patuloy siya ni mother dito sa kutsara na ginamit nga paglalagay ng nutri.